Mga bansang halos imposibleng bisitahin. May passport ka na at ready ka nang tuparin ang pangarap mong libutin ang buong mundo. Pero teka lang, buong mundo talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo may mga bansang mahirap bisitahin? Mga bansang mahirap makakuha ng visa at mga bansang makapasok ka man puno ito ng restrictions, sandamakmak na do's and don'ts at life and death situation. Tara, pag-usapan natin yan. Imposible bang mabisita ang buong mundo? Hindi naman. Patunay dyan si Henrik Jeppesen, ang youngest traveler in the world. Wow, sana all, world traveler! Pero, alam mo bang sabi rin nila, hindi ito madali dahil may mga bansang hindi lahat ay welcome sa mga turista. Naranasan mismo ni Jeppesen ang mga challenges sa pagpasok pa lang sa ilang mga lugar kung saan kinakailangan niya ng mga koneksyon at tulong para makakuha ng visa. Una sa listahan, ang Syria. Kung updated ka sa mga balita, siguro iniisip mo na ang Syria ay palaging may kaguluhan. At sa kasamaang palad, medyo totoo pa rin ito hanggang ngayon. Pero kahit ganito ang sitwasyon, isa itong lugar na mayaman sa kultura at kasaysayan. Exciting bisitahin ang Aleppo Citadel, isang fortress mula pa noong medieval times, at ang Palmyra, isa sa mga sinaunang syudad sa gitna ng disyerto. Pero ang bumiyahe rito, hindi ganoon kadali. Maraming kailangang pagdaanan bago ka makapasok. Sa visa pa lang, posible na maghihintay ka ng ilang araw hanggang 2 linggo. At depende pa yan sa kung anong bansa ang pasaporte mo na pwedeng abutin ng ilang buwan. May bagong e-visa system na, pero kailangan mo pa ring maghintay ng approval. Hindi pa tapos, dahil kung Amerikano ka o may Israeli stamp ang passport mo, posibleng magkaproblema ka. At kahit matapos na ang proseso ng visa, ang tanong, paano ka pupunta? Ang mga flight papunta sa Syria ay limitado. At pagdating mo sa border, isang mahabang proseso na naman ang kailangan mong harapin. Magiging mahigpit ang mga tanong ng immigration officers, lalo na kung turista ka lang talaga o may iba kang pakay sa pagpunta. Kapag napasok mo na, may mga patakaran din na kailangang sundin. May mga lugar na kailangan ng special permit at guide. Mahirap, nakakapagod at stressful. Pero para sa mga gustong sumubok ng kakaiba at daring adventure, ang Syria ang isang destination na pwede mo nang ilagay sa bucket list mo. Lalo na ngayong unti-unti nang bumabalik ang turismo sa bansa. Next destination, ang Yemen. Yemen din lamang na pumunta na tayo sa Middle East. Subukan na rin nating mapuntahan ang Yemen. Sa Yemen, dito naman matatagpuan ang Shibam, ang Manhattan of the Desert, na may matataas na buildings na gawa sa putik. At ang Socotra Island, isang lugar na parang ibang planeta dahil sa kakaibang flora at fauna nito. Pero kung plano mong bumisita, maghanda ng mahabang pasensya at tibay ng loob. Katulad ng Syria, napakahirap makapasok sa Yemen dahil sa patuloy na kaguluhan at kawalan ng seguridad. Halos lahat ng gobyerno ay nagbabala kontra sa pagpunta rito. Wala ring regular na commercial flights dahil sa gyera, kaya limitado ang mga paraan para makarating. Kahit ang mga port, delikado dahil sa mga banta ng pirata at terorista. Ang pagkuha ng visa ay isa na namang napakalaking challenge. Kung Amerikano ka, sobrang hirap makakuha ng visa sa Yemen Embassy sa US. May visa on arrival ang Yemen para sa ilang piling nationalities. Pero kung hindi ka kasama sa eligible countries tulad ng Pilipinas, kailangan mong mag-apply ng visa bago bumiyahe. Kaya nga lang marami pa ring mga aplikante ang hindi nabibigyan. May mga kwento ng ilang maswerteng traveler na nakapasok. Halimbawa, may mga pumapasok sa Yemen mula sa Oman. Kailangan mong magbayad ng humigit kumulang $100 o mga 6,000 pesos para sa visa at kumuha ng local guide. Pero kahit ito, hindi sigurado at maraming risk. Sa kabila ng lahat, para sa mga naghahanap ng kakaibang adventure, ang Yemen ay isang one-of-a-kind destination. Mahirap, nakakatakot, pero hindi imposibleng marating. Kung susubukan mong pumunta, siguraduhin handa ka sa lahat ng pwedeng harapin dahil ang ganda at misteryo ng Yemen ay hindi para sa mahina ang loob. Next stop, Nauru. Para sa marami, baka ngayon mo lang narinig ang bansang ito. Isang maliit na isla sa South Pacific Ocean na may kabuuang sukat na halos 21 square kilometers. Isa sa pinakamaliit na independent country sa buong mundo. Kilala dati bilang Pleasant Island, ang Nauru ay naging pinakamayamang bansa per capita dahil sa phosphate mining. Pero ang kayamanang ito ay naglaho na. Ang hindi sustainable na mining ay nag-iwan ng malaking pinsala sa kapaligiran at ekonomiya ng bansa. Ngayon, ang Nauru ay tahimik at halos limot na sa radar ng karamihan. Kung balak mong bumisita,
maghanda ng mahaba-habang pasensya at budget. Halos 150 to 200 na turista lang ang pumupunta rito kada taon. Dahil sa limitado ang mga tirahan, dahil na rin sa maliit na populasyon, kulang na infrastructure para sa turismo at limitadong espasyo sa maliit na isla. Kailangan mong mag-book ng maaga, magbayad ng mahal at posibleng humingi pa ng kasulatan mula sa isang local sponsor para makompleto ang requirements. Bukod pa rito, kailangan mo ng visa kung hindi ka kasama sa iilang bansang exempted tulad ng Pilipinas. At kahit makapunta ka sakay ng nag-iisang airline na bumabiyahe papunta sa Nauru, huwag umasa na makakahanap ka agad ng taxi o public transpo. Halos walang ganoon dito. Simpleng-simpleng infrastructures lang ang meron sa bansa. Ang biyahe papunta sa Nauru ay nangangailangan ng matinding pagpaplano. Pwedeng abutin ka pa ng ilang buwan bago ka makaalis. Oo, magastos at komplikado. Pero sa sandaling marating mo ang tahimik na isla, maaaninag mo ang kakaibang charm nito. Mula sa mga magagandang beach hanggang sa simpleng pamumuhay ng mga tao rito. Lumipad tayo sa African country na Eritrea. Isa na namang bansa na sagana sa nagkamamanghang history at architecture, tulad ng Art Deco buildings sa capital city ng Asmara na tinawag pang Little Rome. Dahil sa mga makukulay nito mga buildings, tila bumabalik ka sa 1930s. Kaso nga lang, isa rin itong bansa na kilala sa pagiging sarado at mahirap mapasok. Hindi laging bukas ang Eritrea para sa mga foreigners. Kailangan mo ng visa at ayon sa mga kwento online, maraming aplikante ang basta na lang nire-reject. Kung isa kang journalist, lalo nang mas mahirap. Ang bansa ay kilala sa pagiging sobrang maingat pagdating sa mga bisita, lalo na kung media ang pakay. Kaya kailangan mong magpakita ng mga karagdagang dokumento at maaaring dumaan sa mas mahigpit na pagsusuri bago ka payagang bumisita. At kahit makuha mo ang visa, hindi ka basta-basta makakagala. Kung gusto mong bumisita sa labas ng Asmara, kailangan mong kumuha ng permit para sa ilang mga lugar o site na pupuntahan mo. Kaya ang proseso na naman ay napakahaba, matrabaho at nakakapagod. Minsan pa nga, tinatawag ang Eritrea na North Korea of Africa dahil sa sobrang higpit at pagkasarado nito. At least ngayon, mas lumuluwag na ito. Pero para sa mga gustong maranasan ng kakaibang destinasyon na ito, enjoy the ride dahil marami kang madidiscover na hindi mo makikita kahit saan. Kasama sa listahan ang Libya, isang bansa sa North Africa kung saan makikita ang ilan sa mga pinakanakamamamanghang tanawin ng disyerto at mga iniwan ng ancient civilization. Tulad ng Leptis Magna, isang UNESCO World Heritage Site na isa sa pinakamaganda at pinakakompletong Roman cities sa buong mundo. Bagamat may mga pagbabago sa patakaran ng biyahe sa Libya, isa pa rin itong bansang mahirap puntahan. Noong March 2024, nagpatupad ang Libya ng e-visa system na nagpapabilis ng proseso ng application. Pero may mga challenge pa rin sa pagbisita sa bansa. Ang political instability at presensya ng mga armadong grupo ay patuloy na nagdudulot at nagiging banta sa seguridad sa lugar. Kaya ang United Nations at maraming bansa ay nagbabala pa rin laban sa pagbiyahe sa Libya dahil sa mga banta ng terorismo at kidnapping. Para sa mga turistang gustong pumunta, kailangan ng maingat na pagpaplano. Bagamat may e-visa na, maraming bansa ang nagpapayo na kumuha ng local sponsor o sumali sa organized tour. May mga limitasyon din sa mga lugar na pwedeng bisitahin at kailangang sundin ang mga itinakdang itinerary para sa kaligtasan. Kung matutuloy ang iyong biyahe, magiging sulit naman ang lahat ng iyong paghihintay. Mula sa kamanghamanghang view ng Sahara Desert hanggang sa mga historical sites. Punta tayo sa South Sudan, isang bansa sa Central Africa na puno ng natural treasures, mula sa malawak na Sud wetlands hanggang sa mga savanna na tahanan ng milyon-milyong antelope at iba pang wildlife. Pero ang pagpunta rito ay isa sa pinakamahirap at pinakadelikadong biyahe na maaari mong gawin. Ang pagkuha ng tourist visa para sa South Sudan ay mahirap pa rin. Bagamat may ilang pagbabago sa proseso, karamihan sa mga makakapunta pa rin ay mga press people o may mga kasulatan mula sa employer na may koneksyon sa bansa. Kung wala kang imbitasyon, malaki ang chance na hindi ma-approve ang visa application mo. Ang sitwasyon sa South Sudan ay delikado pa rin. Halos lahat ng embassy tulad ng US ay nag-utos na ang kanilang mga staff ay bumiyahe gamit ang armored vehicles at hindi lalabas ng mag-isa. Halos lahat ng developed na bansa ay nagbabala na huwag pumunta sa South Sudan dahil sa patuloy na kaguluhan at panganib na dulot ng mga armadong grupo at political instability.
Sa kabila ng mga pagbabago sa visa at turismo, napakaliit pa rin ng impormasyon mula sa mga turistang nakakapunta rito. Dahil sa patuloy na krisis, ang South Sudan ay nananatiling isa sa pinakamahirap na bansang puntahan sa buong mundo. Kung makakakuha ka man ng visa at makapag-book ng travel plans, may mga lugar na nangangailangan ng special permits at guide. Maghanda ka ng maraming dokumento at maging handa sa mahigpit na security protocols. Kung balak mong bisitahin ang South Sudan, huwag magpakakomportable. Marami ka pa ring haharapin na challenges, mula sa pagplaplano ng biyahe hanggang sa pag-aalaga sa iyong personal safety. Ang last but not the least sa ating listahan ay ang North Korea. Kilala natin ang North Korea bilang isang bansa na puno ng sikreto at may mahigpit na kontrol sa mga bagay na nangyayari sa loob nito. Pero alam nyo ba na hindi naman talaga mahirap puntahan ang North Korea? Ang kaso, kahit na hindi ito ang pinakamahirap na bansa sa listahan, may mga matinding restrictions na dapat sundin. Una, hindi ka basta makakapunta sa North Korea kung hindi ka dumaan sa isang travel company na may koneksyon sa North Korean Tourism Authority. Ang buong pagbisita ay magiging guided tour at hindi ka pwedeng mag-explore ng mag-isa. Karaniwan, may 2 guides na laging kasama mo sa buong trip. Ang visa processing naman ay pwedeng abutin ng 1 to 6 na weeks. Habang nasa loob ng bansa, may mga bagay na magagawa mo tulad ng paggamit ng internet, pagkuha ng mga pictures at pagtawag. Pero may mga lugar at activities na hindi mo pwedeng gawin nang walang kasama at may mga lugar din na restricted pa rin ito. Kaya mas mabuti kung lagi kang magpapaalam sa kasama mong guide. Hindi ka rin pwedeng maglibot na mag-isa. Gumamit ng pampublikong transportasyon o lumabas ng hotel nang walang guide. At kung lalabag ka sa mga patakarang ito, pareho kayong mapaparusahan. Kahit ang United States ay pinagbawalan na ang mga mamamayan nitong mag-travel sa North Korea. Para sa ibang lahi, ang proseso ay kadalasang mag-a-apply ng visa, pupunta sa China at mula dito ay tatawid papuntang North Korea. Kahit na may pagkakataong makapunta ka, ang buong travel mo ay mapupuno ng mga patakaran at limitasyon. Kaya kung plano mong pumunta, maghanda ka ng maayos na pagpaplano. At lagi mong isipin na ang pagbisita dito ay hindi katulad ng inaasahan mong travel experience. Hindi laging madali ang pagbisita sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya ang goal mo na libutin ang mundo ay malaking challenge. May mga bansang tila nagsasara ng pinto o mas mabuti pang iwasan para sa sarili mong kaligtasan. Pero saan ka man mapunta, tandaan na ang respeto ang pinakaimportanteng ugali ng isang mahusay na world traveler. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.